Good day everyone. Today we'll be presenting a visual and conceptual exploration of the self in different dimensions. So, why the self has many aspects in real life? The self is not a single story. It's a constellation of rules and experiences. Sa totoong buhay, iba-iba ang identity natin, depende sa sitwasyon. So, example na, pwede kang confident bilang activist, tinatawag yang political self. Pero, insecure ka sa katawan mo, tinatawag yang physical self. So, understanding these layers help us embrace our complexity and be kinder to ourselves and others. And now, let's proceed to physical self. Our body is the most visible part of who we are, but often the most misunderstood. Ang physical self ay tungkol sa katawan natin, its looks, health, and how society sees it. Dala nito ang ating kasaysayan, sakit, saya at tibay. Let's learn to appreciate our bodies not just for how they look, but for what they carry. Body and health in identity. So, physical health affects how we relate to ourselves and others. So, halimbawa, ang dancer ay konektado sa katawan niya bilang ekspresyon, pero sa iba naman, ang taong may sakit ay pwedeng makaramdam ng disconnection o kahinaan. So, our health journey shapes our identity, so let's approach it with empathy and understanding. Meron rin tayong tinatawag na social standards of beauty, body image. Society often imposes rigid beauty standards, fair skin, slim bodies, tall heights. Sa Pilipinas, uso ang skin whitening dahil sa colonial influence. Pero ang tunay na ganda ay nasa authenticity, kalusugan at pagmamahal sa sarili. Let's redefine beauty based on truth, not conformity. Sexual self encompasses our gender identity, sexual orientation, desires, and values around intimacy. It is a sacred and personal dimension that evolves over time, and it's shaped by biology, culture, and personal experience. The sexual self encompasses your gender identity, how you perceive yourself, man, women, or both. Sexual orientation, who you are attracted to, heterosexual, homosexual, bisexual, or asexual. Desires, your wants, needs, and fantasies related to intimacy. Values around intimacy, your beliefs about relationship, sex, and closeness. So good morning everyone. So this is my discussion for today. It's all about human sexuality and gender identity. So sexuality is not just physical, it's emotional, psychological, and spiritual. Gender identity may align with or differ from a science expert. So ang sexuality ay hindi lamang tungkol sa physical na aspekto, kundi sa emotional, psychological, kung paano tayo mag-iisip, at spiritual, bahagi ng pagkatao. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol kung sino ang gusto mo sa katawan mo, kundi pati na rin sa kung paano mo nakikita at nararamdaman ang iyong sarili. Ang gender identity naman, ito ay yung pakiramdam mo kung ikaw ay lalaki, babae. Ito ay may maaring magkaiba sa kasarian na itinakda nung pinanganak ka. So, example, a person who identifies as transgender may face challenges in expressing their true self, yet find improving in living automatically. So, ang isang transgender na ito ay maaaring pinanganak na lalaki pero nakikilala at nararamdaman niya sa sarili niya na bilang babae.
Madalas rin itong nakakaranas ng paghihirap o diskriminasyon dahil sa hindi sila tanggap ng iba. Pero sa kanila noon, nagkakaroon sila ng lakas at kumpiyansa sa sarili nila kapag nabubuhay sila ng totoo sa kung sino talaga. Responsible sexuality and values. Responsible sexuality means making choices rooted in respect, consent, and emotional maturity. It involves understanding boundary, practicing safe behaviors, and honoring one's values. Example, a couple practicing abstinence or safe sex based on shared values shows how sexuality can be guided by faith and ethics. Responsible sexuality and values means making a sexual choice that shows respect, treating yourself and others with consideration and dignity. Consent, freely agreeing to sexual activity without pressure. And maturity, acting with emotional and intellectual understanding. Good morning, everyone. Today we will tackle the political self. So, what is political self? So, the political self is about who we are as citizens. It means being aware of our rights and responsibilities and knowing that we have a role in shaping our society. So, political self, it shows how we take part in issues about power, justice, and community, like voting, following laws, or speaking up of what is right. In short, the political self is about being a responsible and active member of our country who helps make society fair and better for everyone. Ano ang political self? Ang political self ay tumutukoy sa ating pagkatao bilang mga mamamayan na may karapatang makilahok sa mga gawain ng lipunan at pamamahalaan. So kita natin karapatan na makikilahok sa mga gawain o mga himuunon sa atong komunidad. Pagboto or pag-vote. Ang pagboto ay isang mahalagang paraan na paglahok sa politika. Sa pamamagitan ng pagboto, tayo ay nakakapili ng mga leader na magpapatakbo ng ating pamamahala. So kita na tayo right ng pili kung kisa dyan atong i-choose o kisa atong i-vote o atong himong leader sa atong komunidad o sa atong society. Pagprotesta. Ang pagprotesta ay isang paraan ng pagpapakita ng ating hindi pagsang-ayon sa mga pulisya o gawain ng pamamahalaan. So kita natin kakayahan nga magprotesta nga dito sang-ayon sa mga ilang himuunon o natay kakayahang mutubag o muprotesta ipaglaban nato ang atong karapatan isip mga mamamayan aning palibutan. Pagboluntaryo. Ang pagboluntaryo ay isang paraan ng pagtulong sa mga nangangailangan at pagpapakita ng ating pagmamahal sa bayan. So natay natong kita is pagboluntaryo natay kanang mo-volunteer sa ato ang mga kapwa Pilipino, kapwa mamamayan nga nangangailangan ng mga katuwang tulong o atong mga presensya. So need na to mutabang o dapat nating tulungan ang ating mga kapwa tao. Pagsasalita. Ang pagsasalita ay isang paraan ng nagpapakita ng ating saloobin at pagpapahayag ng ating mga hinaing. So natay mga gustong itubag o gustong mga natay mga idea nga i-share, dapat isulti jud nato kay ay kaayuhan man pud na sa tanan. So di jud nato na siya itubag o di jud ta mohatag og mga opinion nga mga idea. Bakit mahalaga ang ating boses? Anong importante daw ang atong mga tingog? Ang ating boses ay mahalaga dahil ito ang nagpapakita ng ating mga saloobin at hinaing. Importante ni siya nga mudungog ang atong sulti kay tungod kita ang murag tingog sa atong komunidad. Dapat jud isulti nato kung unsa jud ang atong dapat maisulti, dapat maihatag ng mga idea. Ang ating boses ay may kapangyarihan na magdudulot ng pagbabago sa Pilipinas, sa lipunan. So, ang atong tingog daw is natay kakayahan na makipagbago sa atong lipunan. Natay kita nga mga tao natay right nga musulti or mutingog isip ng mga mamamayan aning kalibutan. So,
that's all our report today. So good morning everyone. So this is my discussion for today about the digital self. So what is the digital self? Ano ba ang digital self? So the digital self is the identity of person that an individual presence across all the digital platform they use. It is some of their online activities, including social media profiles and online communication, personal website, and the data they generate. So it's also a person you use when you're online in social media. The example of digital self is, for example, we take a picture with cool or pretty that we profile, and also the thing that we post in Facebook, that we express our feeling, and also that kung ano man ang gusto natin i-follow in Instagram, that's also an example of digital self. The digital self, identity of the age of social media. Online platforms allows us to create our lives, but often at the cost of authenticity. The digital self may reflect only fragments of who we are. Example, a person may post joyful photos while privately battling anxiety. Sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay gumagamit ng social media tulad ng Facebook, Instagram, TikTok, Twitter para ipakita kung sino tayo. Dito natin pwedeng i-curate o ayusin ang image natin. Pumili tayo kung anong parts ng buhay natin ang gusto nating ipakita sa mga tao. Pero minsan, nagkakaroon ng problema pagdating sa pagiging authentic o pagiging totoo sa sarili. Social media kasi kadalasan mas pinili nating ipakita yung mga masaya at magagandang moments lang. Halimbawa, mag-post tayo ng mga pictures na masaya, tayo sa party o nag-vacation, pero sa likod ng mga post na yon, pwedeng may pinagdadaanan tayo na hindi nakikita ng iba, tulad ng anxiety, stress, o kalungkutan. Kaya yung ibang digital self natin minsan hindi kompleto, mga fragments lang ng totoong pagkatao natin ang lumalabas. Hindi naman ibig sabihin ng fake yung mga post natin, pero hindi rin lahat ng totoo mas pinili. Hindi naman ibig sabihin na fake yung mga post natin, hindi rin lahat ng totoo. Mas pinili nating ipakita yung highlights, yung best parts, kaya parang perfect palagi ang buhay ng iba sa social media. Pero sa totoo lang, lahat tayo may pinagdadaanan. Ang problema dahil lagi nating nakikita yung perfect na buhay ng iba sa online, ay isip natin na tayo lang yung hindi okay. Nagkakaroon tayo ng insecurities at minsan bumababa ang self-esteem natin. Bukod dito, mahirap din minsan malaman kung sino talaga tayo kapag sobra na tayong nakaka-focus sa online. Nagtatanong tayo, para ba ito sa sarili ko? O para sa likes at followers lang? Napaka-importanting tanong yan ngayon. The digital self, online behavior, digital footprint, and self-presentation. Every post, comment, and search leaves a trace or digital footprint, can affect future opportunities, relationships, and reputation. Example, employers often check social media before hiring. Digital footprint naman ay yung mga bakas o trail ng lahat ng ginagawa natin online. Kapag nag-post tayo ng picture, nag-like, nag-share, o kahit nag-search lang tayo ng information sa internet. Ito ay nare-record ay minsan pwedeng makita o ma-access ng ibang tao. Kaya mahalaga nating maging maingat tayo sa mga ginagawa natin online dahil kahit anong maliit na detalye ay pwedeng makakaapekto sa future natin. Ang magandang example nito ay yung recruitment process sa trabaho. Maraming employers ngayon nang nag-check ng social media accounts ng mga aplikante bago sila i-hire. The message embracing the whole self encourage us to accept every part of who we are. Hindi lang yung magagandang aspeto, kundi pati yung flaws, doubts, and evolving parts. To know ourselves fully, we must explore each dimension with honesty and grace. Ibig sabihin, kailangan natin maging tapat sa sarili, walang pagtatago, walang pag-iwas, at tanggapin ito ng may respeto at kabutihan. The line, "The self is not perfect, it is evolving, sacred, and worthy of love,"
remind us na hindi kailangan maging perpekto para maging mahalaga. We are always growing, learning, and changing. And that process itself is beautiful. Kahit may mga pagkukulang, we still deserve love, care, and understanding. The quote, "You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop," by Rumi is a poetic reminder that each person holds something vast and meaningful inside. Hindi lang tayo maliit na parte ng mundo sa loob natin. Dala natin ng buong essence ng pagiging tao.